Gusto talaga ng kabilang panig na mawasak ang Israel. Massacre ng 7 milyong tao, pagputol ng ulo ng mga sanggol. Sinusuportahan nila ang pagsunog ng tao. Dapat 70% ng oras ay dapat gugulin sa pag-atake, sa halip na 70% sa pagdepensa. Si Weiss ay Amerikanong abogado sa intelektual na pag-aari, may akda at tagapagtanggol ng Israel na presidente ng Israel Justice Organization. Dati na rin siyang nagsilbi bilang pambansang presidente ng National Council of Young Israel. Maligayang pagdating sa JNS News Hub, Folly. Salamat, masaya akong narito. Pag-usapan muna natin sandali ang iyong libro. Na hindi ko alam hanggang kamakailan lang. At mukhang talagang interesting itong basahin. Maraming salamat. Heto ang libro. Ang pamagat nito ay Dahil Tama at Makatarungan. Hindi pa nasasabi na kwento sa pagkilala ng US sa Jerusalem bilang kabisera ng Israel at paglilipat ng embahada ng US mula Tel Aviv patungong Jerusalem. At ang kwento sa likod ng librong ito ay noong 1995, ako ang presidente ng Young Israel of Phoenix Synagogue. Nung bagong halal si Senador Kyle, tinanong ako ng opisina niya at sinabi nilang gusto nila itong gawin sa unang taon niya kahit mga 80% ng Phoenix. Ang komunidad ng mga Hudyo sa Arizona ay bumoto laban sa kanya noong eleksyon laban sa Jewish Democratic Congressman na si Sam Kaufman. Gusto nilang unahin ang paglilipat ng US Embahada sa Jerusalem at magpasa ng batas ukol dito. At gusto nila ng aking gabay bilang pangunahing tagapag-ugnay ng mga Hudyo sa kanilang opisina noong taong iyon. Nakipagtulungan ako kay Glenn Hammer mula sa Komite sa Hudikatura na nagtatrabaho kay Senador Kyle at kay Janina Sperna na namumuno sa usaping panlabas niya buong taon. At pinag-uusapan habang umuusad sila hanggang sa tuluyang maipasa ang batas noong Oktubre na may butong 73 laban sa 5 sa Senado at 374 laban sa 37 sa Kamara. Sa kabila ng katotohanang tutol na tutol dito si Pangulong Clinton at tinutulan niya ito. Wala nang ibang nangyari sa 8 taon ng kanyang pagkapangulo na nagkaroon ng ganitong klaseng boto laban sa gusto niyang mangyari. Ito ay may butong hindi kayang harangin ng veto. Kamanga-manga ito para sa isang baguhang unang taon na senador na magawa iyon. Pinili namin ang pamagat dahil ito ay patas at tama. Pag may lumapit kay Senador Kyle at nagtanong sa kanya, "Bakit mo ito ginagawa? Hindi ka Hudyo. Bakit mo pinapansin ang isyong ito?" Ang sagot niya, dahil makatarungan at tama ito. Siya ang sumulat ng paunang salita ng libro. Nagbigay ng rekomendasyon sa libro sina Mike Huckabee, David Freeman, Alan Dershowitz, Senator Joel Lieberman at iba pa. At hindi lang tungkol sa karapatan ng mga Hudyo sa Israel ang libro. Sabi ng co-author kong si Lynn Groenstein, dapat din nating talakayan na tama ang naging desisyon. Kaya tinalakay niya ito, isa siyang tanyag na Talmud Chacham at tinalakay ang mga argumentong biblikal. Pinagdaanan niya ang mga argumentong hango sa mga sangguniang Hudyo, pati na rin isa rin siyang kilalang iskolar ng internasyonal na batas. Pati na rin ang mga argumento ng internasyonal na batas para sa mga karapatan ng mga Hudyo sa Israel. Pati na rin ang pagdedetalye ng buong kwento ng pagbubukas ng embahada. At ako ay nasa Jerusalem noong 2018 sa pagbubukas ng embahada. Para sa akin mahalaga ang aklat dahil naglalahad ito ng mga argumentong wala nang ibang naglalatag na yon tungkol sa karapatan ng mga Hudyo sa Israel na dapat ipaglaban. Sige, pag-usapan natin yan sandali. Ibig kong sabihin, ano ba talaga ang pinakapunto ng argumento? Ang punto ng argumento ay mas matibay ang karapatan ng mga Hudyo sa lupain ng Israel kaysa sa karapatan ng alinmang ibang bayan sa alinmang lupain sa mundo. Talagang pambihira ito. Gayunpaman, ito ang pinagtatalunang lupa kahit na malakas ang karapatan ng mga tao rito. Wala talagang saysay. Halimbawa, alam natin ang unang Rashi sa Torah na nagtatanong kung bakit nagsimula ito sa paglikha ng mundo at hindi agad sa unang mga mitzvah o utos. Ayon kay Rashi, kapag may nagtanong kung may karapatan ang mga Hudyo sa mundo sa lupain ng Israel, sasabihin nila na ibinigay ito ng Diyos. Nilalang ng Diyos ang mundo at ibinibigay niya ito sa kahit kanino niyang gustuhin, ibinigay niya ito sa mga Hudyo. Nadiskubre rin ng kasamang may akda kong si Lynn Groenstein na ang Hiskuni, isang tanyag na tagapagpaliwanag mula 800 taon na ang nakalipas, ayon sa kanya, si Noah ang naging may-ari ng mundo matapos ang baha at malaya siyang magbigay ng lupa kanino man. Sa madaling sabi, siya ang orihinal na may-ari ng mundo. At ibinigay niya ang Israel sa kanyang anak na si Shem. At si Shem na ang anak ng babae na si Tamar ay pinakasala ni Yehuda. Si Yehuda na anak ni Yaakov na ibinigay niya ang Israel kay Abraham. Kaya ibinigag ni Abraham lahat kina Yitzhak, Yaakov at sa mga Hudyo. Kaya nila naman na ang lupain ng Israel. Nagkomento si Rashi sa Lecha Chacham na sinabi ng Diyos kay Abraham na pumunta sa lupaing ibinigay na sa kanya. At sa Parsheng Chaye Sarah, nakasad na sinabi ni Abraham, sabi ni Rashi, na sinabi ni Abraham kay Ephron na maari kong kunin ang yungib ng Makpela mula sa iyo dahil sa totoo lang, akin talaga ang lupang iyon. Pero babayaran ko pa rin ito ng buo dahil ito ay ibinigay sa mga Hudyo.
Kaya't mayroong kaming lupa dahil minana namin ito at mayroong kaming lupa dahil ibinigay ito sa amin ng Diyos. At dagdag pa rito, sinabi ng maharal na ang 7 bansa sa lupaing iyon ay pawang mga mananakop dahil ito ay ibinigay kay Sem at ang mga taong iyon ay dumating at sinakop ang lupang hindi naman kanila na karaniwan noong mga panahong iyon at wala silang karapatan sa lupa. Kaya't ang mga Hudyo ang may karapatan dahil minana nila ito. At pagkatapos ay tatalakayin natin ang mga argumento ng internasyonal na batas tungkol sa karapatan ng mga Hudyo sa lupa ayon sa internasyonal na batas. Kung gusto mong ipagpatuloy ko pa yon. Oh, sige. So usapin ng international na batas, ibig kong sabihin, paano mo sa tingin? Ano sa tingin mo ang pinakamainam na paraan para maisakatuparan talaga ang layuning ito? At upang laban, siguro lawfare ang tawag dito para sa Israel sa pandaigdigang entablado. Kaya may tanyag na argumento at kasabihan sa batas na nagsasabing kung ang argumento mo ay pinakamalakas sa mga katotohanan, idiin mo ang mga katotohanan. Kung pinakamalakas sa batas, idiin mo ang batas. At kung wala sa dalawa, kalampagin mo ang mesa. Magaling ang kabilang panig sa pag-ingay at pagkalampag ng mesa. Isa sa mga pagkakamali ng Israel at pro-Israel na komunidad ay hindi nila agad pinabubulaanan ng maayos ang maling kwento, tulad ng pagsasabing illegal ang mga settlement ayon sa internasyonal na batas. Ayon sa internasyonal na batas, may karapatan ang mga Arabong Palestino sa lupain ng Israel. Ang katotohanan niyan sa orihinal na dokumento ng PLO Covenant noong 1964. Sabi sa Artikulo 24 ng kanilang covenant. Sila mismo ang nagsasabing wala silang karapatang inaangkin sa West Bank kabilang ang East Jerusalem at Gaza. Kaya ang mga tao ay nagaksaya ng oras sa pagbibigay sa kanila ng lupa na sa sarili nilang founding document ay sinabi nilang wala silang inaangking karapatan dito. Sinabi nila yon dahil kontrolado noon ng Jordan ang West Bank at East Jerusalem. Ibig kong sabihin at Egypt ang may hawak ng Gaza. Gusto nilang linawin na layunin naming wasakin ng Israel. Wala kaming pakialam sa lupang ito. Hindi namin gustong magtayo ng Estadong Palestino. Hindi ito kailanman tungkol sa Estadong Palestino. Palagi itong tungkol sa pagwasak ng Israel at gusto nilang gawing malinaw iyon. Habang ang mga Hudyo ay hindi kailanman sumuko sa pag-aangkin sa Jerusalem, hindi kailanman sumuko sa pag-aangkin sa lupain ng Israel. Isinasama namin ito sa aming mga panalangin. Isinasama namin ito sa pag-aayuno at iba pa. At bilang karagdagan, sa ilalim ng internasyonal na batas, pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, nagtipon ang Liga ng mga Bansa 2 taon matapos ang Sanremo at nagpasa ng resolusyon na nagbibigay sa mga Hudyo ng karapatan sa buong Israel, kabilang ang Judea, Samaria at Jerusalem. At dahil hindi kasali ang Estados Unidos dito, pagkatapos, nais ng Inglaterra na maging bahagi ang Estados Unidos sa desisyon. Kaya pumunta sila at gumawa ng isang kasunduang Anglo-Amerikano kasama ang Estados Unidos na ipasa ng nagkakaisa ng Senado ng Estados Unidos at nilagdaan ni Pangulong Coolidge na nagpapatibay sa kasunduan na sinusuportahan ng Estados Unidos ang muling pagtatatag ng tahanang Hudyo sa Israel bilang isang estado. At para sa mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo na makapunta sa estadong iyon, karapatang makabalik doon sa lupain ng Israel. Kaya kapag sinasabi ng iba na ayon sa internasyonal na batas, walang karapatan ang mga Hudyo sa Judea, Samaria o silangang Jerusalem. Mali talaga yon. Ayon sa batas ng mga kasunduan, ang kasunduang ito ay epektibo pa rin hanggang ngayon. Sa kasamaang palad, hindi ginagamit ito ng mga pangunahing tagapagsulong at gobyerno ng Israel tuwing tinatalakay ang karapatan ng mga Hudyo sa lupa. Kaya, lumalabas na parang tama ang kabilang panig sa internasyonal na batas kahit nakabaligtaran ito. At pagdating sa Judea at Samaria, paano mo inirerekomenda na igiit ang soberanya ng Israel sa Judea at Samaria? Sa ilalim ng kasunduang Anglo-Amerikano at Liga ng mga Bansa, may karapatan tayo sa buong Judea at Samaria. Hindi pa nabanggit na nakuha ng Israel ang lupa sa depensibong digmaan at nasakop ito na ayon sa batas internasyonal ay nagbibigay din ng karapatan sa lupa. Kaya maraming lugar. At alam mo, pinag-uusapan mo ang Judea at Samaria at silangang Jerusalem, ang tinutukoy ko ay ang mga pangunahing lugar ng pagmamay-ari ng mga Hudyo, tama? Binabanggit pa nga ito sa Torah, ang pagbili ng Yungib ng Makpela. Nabanggit sa Tanakh ang pagbili ng Temple Mount. Binabanggit nito ang pagbili ng libingan ni Jose sa Shechem. At kaya, may mga lugar na binili na nasa Biblia. Wala kang mas matibay na dokumento ng pagbili, pero dito nanirahan ng mga ninuno at 4 na matriarka. At ito ang lugar ng mga Hudyo. Ang mga Palestinong Arabo, tinanong ko si Thomas Knides nung siya ay embahador ng Estados Unidos. Sabi ko, pangalanan mo ako ng lider ng Palestinong Arabo bago ang 1,867. Ang totoo, hindi makapapangalan ng mga Palestinong Arabo ng kahit isa dahil wala naman talaga. Bakit? Bakit ganon? Bakit may ganitong pakiramdam? Alam mo, parang lahat naniniwala sa kwentong yon, pero hindi naman talaga lahat. Maraming bansa ang tila naniniwala sa kwento ng mga Palestino at hindi binabasa ang sinasabi mo na alam mo, kami, ang mga Hudyo, mga taong Hudyo, may mas matibay kaming batayan para sa aming pag-aangkin sa banal na lupain. Tandaan mo,
15 milyon lang kaming Hudyo. Sa mundo na may mga 8 bilyong tao, mas marami ang kabilang panig, mas maraming bansa, mas maraming tao. At kaya hindi ito madaling bagay. Kahit tama ka kapag mas marami, mas mayaman, at mas maraming resources ang kabilang panig. Pero ang problema kung hindi mo inilalabas ang pinakamagagaling mong argumento at inuulit-ulit mo ang mga iyon, matatalo ka sa argumento. Kahit matabunan ng kabilang panig ang argumento mo, gawin mo pa rin dahil ang Estados Unidos ang pinakamahalagang bansa. Malaki pa rin ang impluwensya natin sa Amerika. Nagkaroon tayo sa katauhan ni Pangulong Trump ng pinaka-pro-Israel na presidente sa kasaysayan ng Israel. Kaya naman meron tayong bansa na may kapag pinag-uusapan kung gaano kasama ang mga bagay. Pero sa maraming paraan, hindi lang sa Amerika. Sa Argentina at sa Malawi, may mga pangulong pinaka-pro-Israel. Sa Chile, ang kasalukuyang presidente ang pinaka-pro-Israel. Sa Colombia, ang kasalukuyang presidente rin ang pinaka-pro-Israel. Sa totoo, may ilang bansa na nagkaroon ng pinaka-pro-Israel na presidente sa kanilang kasaysayan. Magandang senyales ito. Sana mangyari sa Brazil ngayong Oktubre kung loloobin ng Diyos. Kaya parang may mga bansa na handang manindigan para sa tama, gaya ng sabi mo. Paano natin ipapahayag ang menseng ito sa buong mundo? Sa tingin ko, magandang plataforma ang JNS at lumalaki ito. Ang panayam na ito ay bahagi ng pagsisikap na maiparating ang mensahe. Tumulong akong simulan ito kasama sina Jonathan Burke at Joe para sa Israel Justice Organization ni Dr. Joe Frager. Tumulong akong iparating ang mensaheng ito sa mundo sa pamamagitan ng mga event kasama si Brian Kilmeade. 5 beses na akong naging guest sa radio show niya nitong 3 buwan. Meron siyang 2 milyong manonood araw-araw. Sinusubukan naming mas lumantad sa publiko dahil nakita naming andun na ang iba. Marami sa kanila hindi marunong makipag-debate o magpresenta ng katotohanan dahil sa kabilang panig. Ano ba talaga ang gusto ng kabilang panig? Mas gusto talaga nila ang pagkawasak ng Israel. Ang massacre ng 7 milyong tao. At gaya ng sinasabi ko sa mga tao, minsan akong naging panauhin sa isang programa sa radyo at sinabi ng isang tao na sinusuportahan niya ang pambobomba ng bus bilang paglaban sa okupasyon. At sinabi ko sa kanya, mo, hindi ako pwedeng magkaroon ng matinong usapan sa isang tao na iniisip na magandang ideya ang pasabugin ang isang sanggol. Itong mga taong sumusuporta sa mga pag-atake ng Hamas ay naniniwala at sumusuporta sa pagputol ng ulo ng mga sanggol. Sinusuportahan nila ang pagsunog ng tao, mga civilian. Nakakasuka ito, kulangan ng papakita ng galit at hindi na ilalagay sa depensiba ang kalaban. Dapat 70% ng oras ay sa pag-atake, hindi sa pagdepensa. Kapag nagdedepensa ka, talo ka na. Habang pinagmamasdan mo ang sitwasyon na yon, muli, hindi natin alam ang mangyayari, pero sa Estados Unidos, ang relasyon ng US at Israel, tumataas ang antisemitismo sa buong mundo, kabilang na sa Estados Unidos, at tumataas din ang anti-Israel, lalo na sa ilang mga sektor, mga sentimiento. Ano ang pananaw mo? Optimistiko ka ba tungkol sa hinaharap? Paano mo nakikita ang mga darating na buwan at taon? Kung isipin mo, lumalala talaga ang antisemitismo at ang pagiging kontra sa Israel. Pero sa kabila nito, ang ilan sa mga bansang ito ay mas gumaganda pa kaysa dati. Mas maganda na ngayon ang kalagayan ng mga Hudyo sa Argentina kaysa noon. At pagkatapos, mas gaganda pa ang kalagayan ng Colombia kaysa dati. Ganon din ang Chile, na may malaking populasyon ng mga Palestinong Arabo, pero ito rin ang may pinaka-pro-Israel na leader sa kasaysayan ng bansa. May mga pagkakataon na kahit mahirap, gumaganda pa rin ang mga bagay. Kaya pinaka-pro-Israel ang ating presidente. Marami pang maaring mangyari sa natitirang halos 2.5 taon ng kanyang termino. Sa palagay ko, dapat nating samantalahin ito dahil lalong lumalala ang Democratic Party sa Estados Unidos. Maraming bagay sa Republican Party ang gumanda dahil hindi na miyembro ng Kongreso si Thomas Massie at hindi na rin miyembro ng Kongreso si Marjorie Taylor Greene. Kaya't lubos na nagkakaisa ang Republican Party sa suporta para sa Israel. Hindi pa ito kailanman naging ganito katatag. Kaya tinitingnan ng mga tao ang lahat ng negatibong bahagi. Kailangan nating lumaban. Ngayon, may US administration na sumusuporta. Paminsan, nakikipag-ugnayan ako kay Leo Terrell. Nangunguna siya laban sa antisemitismo. Meron kang mga natatanging kaibigan na di mo naranasan dati. Kaibigan ng Israel si George W. Bush. Pero walang-wala yon kumpara kay Pangulong Trump. Hindi ka pa nagkaroon ng kaibigang tulad nito. Kaya kailangan nating samantalahin ito. Kaya saan man may mga lugar na may ganitong problema, may administrasyong nagmamalasakit dito. Pero problema pa rin sa mga estado gaya ng California, kung saan naroon si Paul Kessler at siya ay pinatay habang ipinaglalaban ang Israel at ang Muslim na propesor na pumatay sa kanya ay nakatanggap lang ng 1 taon sa kulungan. Panganib ang hindi pagpaparusa sa mga gumagawa ng krimen laban sa mga Hudyo. Sinisikap naming magsampa ng federal na kaso laban sa pumatay sa Amerikanong Hudyo at maparusahan ng tama ang mga sangkot. At iyon ang magpapahinto sa antisemitismo.
At ano ang mensahe mo sa pamahalaan ng Israel habang papalapit ang panahon ng eleksyon dito sa Israel, lalo na't napakahusay mong magsalita at malalim ang iyong pag-unawa sa sitwasyon sa Estados Unidos? Ano ang maipapayo mo, halimbawa, sa punong ministro na pupunta sa Estados Unidos sa susunod na linggo? Hindi ko pa naririnig na pinag-uusapan nila ang kasunduang Anglo-Amerikano. Hindi ko pa naririnig na pinag-uusapan nila ang desisyon ng Liga ng mga Bansa noong 1922. Hindi ko pa naririnig na pinag-uusapan nilang minana natin ang lupain ng Israel. Hindi ko naririnig na pinag-uusapan nila ang katotohanan tungkol sa kabilang panig, gaya ng Iran. Ano ang alternatibo sa militar na aksyon ni Pangulong Trump laban sa Iran na ilang linggo na lang bago magkaroon ng atomic bomb? Ayon yan kay Tony Blinken, kalihim ng estado ni Biden. Ano ang alternatibong polisiya ng kabilang panig? Wala silang makatuwirang polisiya kung ano ang dapat gawin. Sabi nilang gagamit sila ng militar kung kailangan, pero malinaw namang hindi nila gagawin. Dahil lang magpasya si Pangulong Trump na gawin iyon, sinabi ni Dan Bongino, dating Deputy Director ng FBI, na nakita nila ang intelihensya at wala nang ibang paraan kundi pigilan sila noon. Maliban kay John Fetterman, nagkakaisang tumutol ang Partido Demokratiko. Huwag gawin iyon. Kaya ang ginawa nila ay papayagan sana nilang makakuha ng bomba ang Iran. Iyan ang punto. Walang rason para payagan ang rehimeng pangunahing pinagmumulan ng antisemitismo at galit sa Israel na layuning wasakin ng Israel na bigyan ng tsansang magkaroon ng bomba. Ang pagtutol nila sa mga hakbanging militar para pigilan sila ay nagpapakitang papayag sila rito. Hindi mo kayang ipagtanggol ang ganitong posisyon. Sa halip, sila ang umaatake at tayo ang nagtatanggol sa desisyon ni Pangulong Trump. Imbes na atakihin ang posisyon nila, dapat nating atakihin ang alternatibo nila. At ikaw ay nasa Israel ngayon. Ano ang pakay ng pagbisita mo? Kaya nandito ako. Dati akong professional na tennis player at naging ika-736 sa mundo noong 22 taong gulang. Ako. Pangarap ko ring makapaglaro sa Maccabiah Games na may iba't ibang age group. Kaya naglaro ako sa 60 pataas na division para sa tennis. At nanalo ako ng silver medal. At bronze lang nakuha ako sa doubles. Di ko nakuha ang ginto. May laro pa ulit sa 3 taon, kaya kailangan kong pagsikapan na magbawas ng timbang at mapaganda ang kondisyon ko. Parte ito ng goal namin at nagpasya kaming manatili pa rito ng mas matagal. Kailangan kong mag-focus sa tennis, kaya gusto ko ring makita ang ibang bahagi ng bansa, bisitahin ang mga tao at kaibigan dito at mag-enjoy habang narito kami. May anak din kaming babae na lumipat sa Israel noong Oktubre. Mas magkakaroon kami ng oras kasama siya. Napakaganda ng biyahe, sobra kaming nag-enjoy. Ayos. Bilang panghuling salita bago matapos ang panayam na ito, ang pananaw mo sa sitwasyon sa Israel at sa mundo ngayon? Sa tingin ko, tinitingnan ng mga tao ang paparating na halalan sa Israel. At ang totoo niyan, lahat ng mga partido, kung dala pa rin nila ang posisyon nila, 30 taon na ang nakalipas, magiging right-wing na partido na sila, maliban sa partido ni Yergo Yair Golan. Talagang populista siya at right-wing. Kung tatanggalin ang boto ng Arab, hindi kasama ang mga Hudyo ng Israel, makikita mong ito ay right-wing na grupo. Ang usapan dito, yung right-wing na boto ay napupunta kay Avigdor Lieberman. Hindi niya gusto si Netanyahu, hindi siya magsisilbi sa ilalim ni Netanyahu. Lahat ng yon ay right-wing na botante, mas right-wing pa ang grupo at mga tao ron. Kitang-kita mo ang lakas ng mga mamamayan ng Israel. Ang mga tao parang sabik na sabik silang maglingkod. Sabi nila hindi pa raw sila nakaranas ng ganitong kasabikan ng mga tao na maglingkod sa combat zone, kahit na nalalagay sa panganib ang kanilang buhay. Talagang hindi matatawaran ang lakas at tapang nila. Nasa isa ako sa mga event namin, Israel Justice. Dumating si General Efi Eitam at nandito siya sa bayan. Dumating siya at nagsalita. At ikinuwento niya kung paano noong ika-7 ng Oktubre na noong siya ay 71 taong gulang, sumakay siya sa kanyang pickup truck o kung anuman, sumakay sa kotse at nagmaneho papuntang timog bilang dating general. Pero lumaban siya sa unahan ng labanan at nakasalubong ang mga tao ng Hamas at tumulong mag-organisa kasama ang isang grupo ng mga sundalo para patayin ang mga tao ng Hamas na ang kanilang trabaho ay hindi kailanman natatapos kahit na siya ay nasa edad 70 na naging bahagi ng Entebbe ay patuloy lumalaban. Kamangha-mangha ito. Nakakakuha ka ng lakas sa pagpunta rito at pagkikita sa kanila. Ang kanilang ugali at tapang ay kahanga-hanga, kaya ito ay tunay na nagbibigay inspirasyon. Sinusubukan naming sa Amerika na tulungan ang mga taong inilalagay ang buhay sa panganib at nasa unahan ng laban, at gawin ang makakaya namin sa pinakamahalagang bansa, ang Estados Unidos, para tulungan ang Israel. Meron tayong kahanga-hangang kaibigan kay Pangulong Trump. Sana ay manatili itong ganito.
At kung mapalitan man siya, sana kaibigan pa rin ang papalit. Hindi natin alam ang hinaharap, pero ngayon may mahusay tayong kaibigan na gusto nating makatrabaho. Salamat, Faliwise, sa pagsama sa akin sa JNS Studio. Masaya akong narito. Salamat sa pag-imbita sa akin.